Naku naman friend, ba't di mo sinabi ka agad? Salo ni Kathy na pairap pa siyang sinulyapan. Pasensya ka na Daniel ha, nakakahiya naman sa'yo. Akala ko talaga driver ka nitong best friend namin. Yun pala, ikaw yung groom. Ba't naman kasi hindi mo ipakita yung mukha mo? Kasalanan to ni Patricia, hindi ka agad sinabi. Inis na wika ni Joyce. Pilit pang sinilip sa unahan ng sasakyan si Daniel, na ngayon ay nagsisimula ng buhayin ang makina ng kotse. Okay lang. Tipid na saad ni Daniel sa dalawa. Ay, salamat naman. Mabuti na lang talaga, mabait tong boyfriend ni Patricia. Ako nga pala si Joyce. Ito namang katabi ko ay si Kathy. Sa aming tatlo, pinakamaganda talaga yang si Patricia. Lalo na't makakapag-asawa na siya. Kami naman ay masayang nagmamasid lang. Pagkuway naghagalpakan ng tawa ang dalawa. Sinabayan pa ng apir. Si Patricia naman ay tahimik lang na napasulyap sa tahimik na ring si Daniel. Seryoso ito habang nagmamaneho. Nahihiya siya ngayon dahil sa mga pasaway niyang kaibigan. Baka ano pang isipin ni Daniel. Pakiramdam niya nga ay na-invade ng mga ito ang privacy ng binata. Kasi simula naman sa port hanggang sa mansyon ay napakaingay ng dalawa. Ganto talaga sila kapag magkakasama. Walang pakialam sa kanilang paligid. Pero alam niya sa kanyang sarili, nagbago na siya dahil hindi niya na magawang makisali sa mga ito. Pagdating nila sa isla na pagmamay-ari ni Daniel, ay naguunahan pa ang dalawa na halos manlaki ang mga mata sa paghanga habang tinitignan ng malawak na karagatan. Wow! White Sand Beach! Mabuti na lang talaga nagdala ko ng swimsuit! Palatak ni Kathy habang dinadamang masarap na simoy ng hangin. Bakit? Akala mo ba ikaw lang? Si Joyce nakabababa lamang ng kotse. Nag-usap agad ang dalawa sa gagawin mamaya. Inalalaya naman siya ni Daniel bumaba ng sasakyan matapos umikot sa tapat ng pinto niya. Daniel, sorry ha. Ganyan kasi talaga ang mga kaibigan ko. May iingay. Nahihiya ako sa'yo. Paghingi niya ng pasensya sa nobyo nang maibaba siya nito. Ngumiti naman ang lalaki. No problem. Tugon ni Daniel. Sure ka? Alanganin niyang tanong. Bahagya pang hinawi ang buhok ng binata na tumatabing sa mahaba nitong peklat sa pisngi. Nag-alangan din ito sa kanyang ginawa. Ipapakilala kita. Hindi mo kailangang itago yan, Daniel. Madadaldal sila pero alam kong mababait naman ang mga friends ko. Ngumiti siya sa nobyo saka hinawakan ito sa kamay. May pag-aatubili ito pero napasunod naman sa kanya. Joyce, Kathy, ipapakilala ko lang si Daniel. My groom to be. Pukaw ni Patricia sa dalawang abala sa pagmamasid sa dagat. Hindi maipagkakailang pagkadismaya sa muka ng dalawa. Pagkakita sa peklat ni Daniel sa muka. Pero mabuti na lang at hindi tulad niyang mag-overreact ang dalawa. Matapos matitigan ng mga ito si Daniel, ay sabay pang napatingin sa kamay nilang magkahawak at sa kanya na masayang-masaya sa tabi nito. Well, total naman, love ka nitong friend naming si Patricia. Ay happy na rin kami para sa inyong dalawa. Pero Daniel, wag na wag mong sasaktan tong kaibigan namin ha. Kundi, nagkatinginan pa ang dalawa saka nag-apir. Dadagdagan namin yung peklat mo sa muka. Saka nagtawanan. Alam niyang nagbibiro lang naman ang mga kaibigan niya. Kaya napapangiti din siyang tumingin sa seryosong muka ng nobyo. Nagbibiro lang kami, Daniel. Saad ni Kathy. Nang tila ba walang reaksyon sa muka ang kanyang boyfriend. Pero matanong lang namin ha, mahal mo ba talaga tong friend namin? Si Joyce iyon na nakatingin kay Daniel ng diretsyo. Hindi sumagot si Daniel. Malamang kasi ay wala itong feelings para sa kanya. Malinaw kay Patricia ang usapan nila. Pinakasalan siya nito at bibigyan ng anak at pagkatapos ay hindi na maiilit ang bahay at lupa nila. Wala silang pinag-usapan tungkol sa anumang damdamin nila sa isa't isa. Basta ang alam niya lang ngayon, masaya siya sa anumang naging desisyon niya.
Minabuting anyayahan na lang ang mga ito sa loob para makakain at makapagpahinga. Siya na rin ang naghatid sa magiging kwarto ng mga kaibigan. Halika nga rito, Patricia. Anong nakain mo at magpapakasal ka sa lalaking yun? My God, Patricia! Hindi ka ba nandidiri sa kanya? Mahina at pabulong iyon, pero gigil na wika ni Kathy. Oo nga naman, Patricia. Hindi ka nababagay sa isang katulad niya. Okay, mayaman siya pero girl, mayaman din naman kayo, hindi ba? Singit naman ni Joyce. Mahal ko siya, period. Tanging tugon ni Patricia sa dalawa para hindi na humaba pa ang usapan nila. Hindi niya na isabihin ang nagbabadya nilang pagtira sa squatter area. Baka pati siya ay pandirihan ng mga ito. Ngayon lang ako naniniwala sa kasabihang love is blind. Iiling-iling si Joyce. Ngumiti lamang siya sa kasinabihan ng mga ito na magpahinga muna at tutulungan niya si Manang na mag-prepare ng mga makakain nila dahil patanghali na rin. Maging iyon ay kinagulat ng dalawa. Sino ba kasi ang mag-aakalang ang dating senyorita sa kanila ngayon ay marunong nang mag-prepare, as in magluto? Sa totoo lang kasi ay minsan naman talagay katuwang siya ni Manang na magluto. Unti-unti niyang pinag-aaralan ang mga ganoong bagay, lalo at malapit na silang ikasal ni Daniel. Matapos kumain ng mga kaibigan niya, ay nag-ayang mamasyal ang mga ito sa gilid ng dalampasigan. Inaya niya si Daniel pero mas pinili nitong makabanding niya ang dalawa. Tanaw ni Daniel mula sa kanyang silid dito sa pangalawang palapag ng bahay. Ang tatlong babaeng tila naglalaro sa gilid ng dalampasigan na parang mga bata. Hapon na iyon at nag-aagaw ang liwanag at dilim. Napakaganda ng kalangitan na umaayon sa bawat galaw ng tatlong naghahabulan. Naalala niya minsan ang ganitong eksena nila ni Michelle. Gantong oras at panahon. Malaya nilang nagagawang magkasama ang masasayang sandali. Pero ngayon ay wala na siyang nais pang ibang makasama sa buhay, kundi si Patricia. Tuluyan niya ng tutuldukan ng damdamin niya para sa nakaraan. Siguro'y oras na rin para malaman nito ang tunay niyang damdamin sa babae. Liligawan niya si Patricia bago sila ikasal. Sana kung papalarin, nais niyang makuha ang puso ng dalaga. Na mahalin siya kahit na ganito ang kanyang itsura. Good morning, Patricia. May inihandang almusal si Sir Daniel para sa inyong dalawa sa labas. Kakaiba para kay Patricia ang umagang yon nang bumungad sa kanya si Nanay Martha, na nasa mukhang magandang ngiti sa labi. Hi girl, good morning. Halika, dali. Kasabay noon ay ang pagbulaga ni Kathy sa kanyang harapan. At biglang hilain papasok sa silid ng inuukupang silid ng dalawa. Ano bang nangyayari? Bigla na lang kasi siyang iniupo ni Kathy sa harapan ng tukador. At ang nakangiting si Joyce naman ay pinakialaman na ang mahaba niyang buhok. Sinuklay at may kung anong ini-spray. Si Kathy naman ay nilalagyan siya ng kung ano-anong kolorete sa muka. Heto, isuot mo! Matapos siyang ayusan ay abot sa kanya ni Kathy ng isang dress. Walang imik siyang napatingin sa dalawa habang naguguluhan. Go girl, magbihis ka na. Don't worry, hindi ko pa nasusuot yan no. Naghihintay na sa labas ang Prince Charming mo. Panunukso ni Kathy sa kanya at nagapirang dalawa sabay sigaw na tila kinikilig. Ipinagtulakan pa siya papasok ng CR, bit-bit ang kanyang damit. Wala siyang kaide-ideya sa kalokohan ng dalawang kaibigan. Matapos makapagbihis, ay tinignan ni Patricia ang kanyang sarili. Suot ang maiksing damit ni Kathy na bumagay sa kanya. Konti lang kasi ang damit niyang dinala nang pumunta rito sa isla. Kaya halos paulit-ulit lang ang damit na isinusuot niya. Pero ngayon, lumantad ang magandang hubog ng kanyang katawan. Ang mabibilog niyang hita at balakang. Ang mahaba at mapuputi niyang legs, na tila ba may balak paibigin ang binata. Pagkalabas ng banyo ay nagsisigaw ang dalawa, habang nakapamulagat. Ayan girl, ang ganda mo na! Lalong mai-inlove sa'yo si Papa Daniel. Nailing naman ang dalaga sa mga ito.
Sa kanya lang napag-alaman ang plano ng dalawa. Paglabas niya ng bahay dahil may isang mesa sa may bakuran na napapalumutian ng mga bulaklak at may pabalons pa. At may iba-ibang putahe ng mga pagkain. Nakatayo naman si Daniel sa gilid ng mesa at nakangiting pinagmamasdan siya. Teka, anong ibig sabihin nito? Hindi niya maiwasang mapangiting tanong sa dalawa niyang kaibigan. Surprise ang tawag dyan. Imagine kami yung bisita. Kami pa yung naatasang mag-prepare ng almusal ninyo. Kaloka. Pero carry na rin. Total friend ka namin. Ano pang hinihintay mo? Go na! Pagtulak sa kanya ni Joyce, na sinigundahan ng impit na tili ni Cathy na animoy kinikilig. Si Manang naman ay nalingunan niyang malawak na nakangiti, habang nakatingin din sa kanilang dalawa. Nang magsimulang maglakad palapit kay Daniel, ay hindi niya matanggal ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Parang may kung anong kiliti sa kanyang pakiramdam. Good morning. Bati ng binatang walang kurap na nakatitig sa kanyang kagandahan. Nag-abot pa ito ng isang bungkos ng bulaklak. Daniel, anong nangyayari? Kunot ang noong tanong bagaman nakangiti siya. Inalalayan siya nitong umupo sa isang silya. Nang mapalingon sa gawin ng mga kaibigan, wala na ang mga iyon doon. Pakiramdam niya kasi ay pinagkaisahan siya ng mga ito. Napakana lahat ng iyon ni Cathy at Joyce. Umupo muna ito sa kanyang harapan bago sumeryoso. Gusto kitang ligawan, Patricia, kung pagbibigyan mo sana ako. Saad nitong hawak ang isang kamay niya. Pakiramdam ni Patricia ay gumapang ang init na nagmumula sa palad nito, patungo sa magkabilang pisngi niya. Pero bakit naman, Daniel? Di ba nga ikakasal na tayo? Tanong niya. Gusto ko bago tayo ikasal ay maging official muna kitang girlfriend. Mahal kita, Patricia. Maniwala ka man or hindi. Can you be my girlfriend? Emosyonal na tanong nito sa kanya. Matagal na natigilan si Patricia habang nakatitig lang kay Daniel, pero sumagot ng yes. Hindi na siya makapagpapigil pa. Isang malaking bagay sa kanila na maging opisyal niyang kasintahan si Daniel bago pa man sila ikasal. Tanggap niya kung ano ito at kung anong meron sa mukha ng lalaki. Hindi niya pagbabasehan ang anyo ni Daniel, kundi kung anong nararamdaman niya. Dahil ang totoo, hindi na niya napapansin ang peklat nito sa muka. Ang nakikita niya lang kay Daniel ay ang magandang katangian nito. What do you mean yes? Alanganing tanong ni Daniel sa kanya. I mean, I love you too, Daniel. Kinikilig pa niyang tugon. Totoo. Napakagatlabi ang binata at napapangiting tinitigan siya. Maya-maya ay masaya itong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Mabilis ding yumakap sa lalaki ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang saya ng pakiramdam habang nakakulong sa mga braso nito. Napakasaya niya. Habang sina Cathy at Joyce naman ay nakasilip sa bintana at pinapanood ang magandang eksena sa pagitan ni Daniel at Patricia, ay nag-appear sa kamasayang nagtatalon na sinabayan ng masayang pagtawang may kahalong kilig. Tuwang-tuwa para sa dalawang magkasintahan. Si Nanay Martha naman ay napapangiti lamang sa dalawa. Matapos mag-almusal ang magkasintahan, ay magkahawak kamay na naglakad ang mga ito sa gilid ng dalampasigan. Kapwa masayang nagkukwentuhan. Si Patricia ay ibinahagi sa nobyo ang masayang buhay niya noong nag-aaral siya at kasama ang mga kaibigan ngayon. Si Daniel naman ay ikinuwento kung paano nito tinahak ang buhay mag-isa, simula ng maulila hanggang sa naging matagumpay naman. Bagay na lalong hinangaan niya sa lalaki. Para bang unti-unti nilang kinikilala ang isa't isa. Nang mapagod ang dalawa sa paglalakad, ay napagpasyahan nilang umupo sa lilim ng isang puno. Nasa dulo na sila noon ng lupain ni Daniel dito sa isla. Tahimik na tanging ingay ng dagat lamang ang maririnig nilang dalawa. Daniel, huwag ka sanang magagalit ha. Maya-maya ay wika ni Patricia.
Gusto ko sanang pagkatapos ng kasal natin, okay lang ba na sa Maynila na tayo tumira? Maganda naman dito sa isla, pero alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong lugar. Paglalambing ni Patricia sa nobyo at bahagya siyang sumandal sa balikat ni Daniel. Ikaw ang bahala, love. May aasikasuhin din naman ako sa Maynila. Tugon nito na kinangiti ni Patricia. Thank you, Daniel. At masaya siyang yumakap sa nobyo, saka bahagyang tumingala sa lalaki. Nakaharap na siya ngayon sa nobyo at inahawi niya ang mahabang buhok nito na tumatabing sa mukha nito. Gusto niyang matitigan ang dalawang magagandang mga mata ng binata. Sa ilang saglit nilang magkatitigan, ay hinaplos nito ang magkabilang pisngi niya. Nakita niya itong napalunok ng mapatingin sa kanyang mga labi. Alam niyang nagtitimpi itong hagka ng mga yun, pero nag-aantay lamang siya. Kalaunan ay unti-unting idinikit ni Daniel sa kanya ang mukha nito. Naramdaman niyang hinalikan siya sa pisngi ng nobyo bago siya mahigpit na niyakap. Mahal na mahal din kita, Patricia. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito at gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka lang. Mangako ka sanang hindi ka na mawawala pa sa akin. Pakiusap ni Daniel. Bilang tugon ay yumakap naman si Patricia sa nobyo. Pangako, Daniel, hindi ako mawawala sa'yo dahil mahal din kita. Tugon niya rin ng mahigpit na yakap ang yakap nitong iyon na may matamis na ngiti sa labi. Ang gaan ng kanyang pakiramdam sa mga sandaling iyon. Totoong in love na siya kay Daniel. Nararamdaman niya iyon sa kanyang puso. Anong nangyari? Magkwento ka nga sa amin? Pahila siyang dinala sa kwarto ng mga kaibigan nang makabalik siya sa mansyon. Kilig na kilig ang dalawa. Inirapan niya ang mga ito. Nag-date kami after breakfast at wala pang nangyari, no? Kung yun ang gusto niyong malaman. Mataray niyang wika. Umamin ka na kasi, ang tagal niyo kaya dun. Pangungulit nito. Si Kathy ay ganun din. Hoy, kung kayong dalawa sanay sa one-night stand, ibahin niyo ko. Isa pa, gentleman kaya si Daniel. Hindi siya katulad ng iniisip niyo. Galit-galitan niyang singhal. Ano namang masama kung may naganap na sa inyong dalawa? In love naman kayo sa isa't isa. Wala nang 1 week, ikakasal na kayo. Taas kilay na wika ni Kathy. Tigilan niyo nga ako. Basta, kasal muna bago yun. Namewang siya sa harap ng dalawa bago niya tinalikuran ng mga ito at nagtungo sa kanyang silid. Si Daniel naman pagdating sa kanyang siliday, tinawagan ng kaibigang abogado upang ayusin ang titulo ng bahay at lupa ng mga Mendez. Gusto niyang bago sila maikasal ni Patricia, ay maibalik niya na iyon sa mag-asawa. Aasikasuhin na rin niya ang pagbabalik sa kanyang kumpanya. Handa na nga kaya siyang humarap sa maraming taong mapanghusga? Marahang napabuntong hininga si Daniel bago bumulong. Kaya ko to at gagawin ko para sa normal na pamumuhay namin ni Patricia bilang mag-asawa. Handa na nga kaya si Daniel na harapin muli ang buhay sa syudad? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.